At ang kamatayan naman ng aking amang si Anakin ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko. At hindi ko pa alam gamitin noon ang Force Healing para pagalingin at gamutin ang aking mga sugat. At sa ganun, hayaan ko na lang pagtripan ako at idibing sa buhangin ng mga younglings na pinatay ko. Para sa ganun, tuluyan ng mabura sa aking alaala si Darth Vader at mawala na siya sa aking puso't isipan. At ngayon, nagsimula na ang Clone Wars sa buong galaxy. Gusto ko sanang balikan ang nanay ni Anakin sa Tatooine kasama ang mga clone battalion at kunin ito para dalhin sa Jedi Temple at sa ganun makasama na siya ng kanyang anak na si Anakin habang lumalaki ito at nagsasanay bilang Jedi Knight. At napapaisip pa rin ako hanggang sa ngayon, paano kaya kung hanggang ngayon ay buhay pa rin ang aking kaibigan at ating kasamaan na si Clone number 5? Ano kaya mangyayari sa takbo ng kasaysayan namin at pinito ngayong Clone Wars? At napapaginipan ko dati na napatay ko daw si Darth Vader gamit ang aking bagong lightsaber kahit ama ko siya. At ayon sa akin naman, na-fall in love si Master Anakin sa isang handmaid or sa isang Sith handmaid ni Chancellor Palpatine. Kaya tulungan itong sumanib sa dark side. At ngayon, gusto naman saksihan ng buong Jedi Council ang pagtutuos na Master Quinlan Vos at Master Plo Koon. Mataas sumanib si Master Quinlan Vos sa dark side. Magaganap kaya yun? Yan na hindi ko alam sa kanilang dalawa kung magaganap ang pagtutuos. At mag-i-stay naman ako ngayon dito sa Coruscant para samahan si Anakin na harapin ang Order 66 at basbasan siya bilang sa rank of Master. Parang gusto ko yata magbalik sa loob ng Jedi Temple ngayong Order 66 para alamin at kamustahin kung anong lagay ni Master Anakin Skywalker at ni Master Obi-Wan Kenobi sa loob. Pride, bakit ano yun? Supreme Leader Snoke. Gusto ko sanang utusan natin si Sergeant Mia Phasma upang patayin ang Bounty Hunter or the Mandalorian na si Din Djarin upang kunin ang metallic silver armor nito at ibigay sa kanya. Kung magagawa na yun, maganda itong plano mo, Supreme Leader Snoke. At kailan naman itong gagawin ni Phasma? Sila lang madaling panahon sana, General. Ang tanong, kung susundin niya kaya ang utos natin. Palagay ko, susundin niya agad yun. Siyempre naman, kagad ko susundin ang kanilang utos dahil silang dalawa ang aking mga amo o boss dito sa my headquarters base. At dahil sa gulo at ingay ng muling pagbabalik ni Grand Admiral Thrawn dito sa labas ng Netherworld, mukhang kailangan natin magpakita. Mukhang kailangan nating mapilitan o sapilitan magpakita bilang mga Force Ghost. Tayong tatlo, Anakin at Obi-Wan. Sa iyong anak, Anakin, na si Duke. Upang sa ganun, tumahimik at gumaan muna ang isipan at damdamin ni Duke kahit paano kung makikita niya tayong tatlo. At sa ganun, matulungan natin siyang tatlo sa bagong suliranin niya hinaharap sa muling pagbabalik ni Thrawn. Palagay ko, tama ang sinasabi mo, Master Yoda. Sangayon kami dalawa dyan ni Anakin. Opo, Master Yoda. Sangayon kami dyan dalawa ni Master Obi-Wan. Na need natin magpakita sana kung sino para
para gabayan at tulungan siya sa kanyang bagong suliranin kay Tron. At kahit kailan naman, di na magbibigay ng consideration ang Galactic Emperor sa mga drivers ng Galactic Transportation. Nagrally ngayon laban sa atin dahil sa ginagawa nating pag-phase out sa mga land speeder at land cruiser na sumusuporta sa Rebel Alliance. Tama ka dyan, Grand Moff Tarkin. Walang consideration tayo dyan ibibigay para sa kanila. Takot naman ako na baka matulad si Luke sa sinapit ng kanyang amang si Anakin na sumanib niya sa dark side. Mataas mamatay ang ina nito. Ngayon kasi, pagkabalik ni Luke dito, galing sa kanyang homestead, nabasa ko sa mukha ni Luke na may nangyaring masama sa kanyang uncle at auntie na si Owen at Bru. Ngayon din kasi ang stand ni Anakin nung namatay ang kanyang ina. Malungkot din si Anakin. At ang lungkot na yun ang nagdala sa kanya mula sa dark side. At alam ko na rin na pinatay pala ng mga Stormtrooper si Owen at Bru. At labis itong kinalungkot ngayon ni Luke dahil sa pagkawala ng mga solo parents niya. Pero nangangako ako na gagawin ko lahat ng aking makakaya para hindi siya matulad si Luke sa sinapit ng kanyang ama. At narinig ko naman na dati ang kwento ni Darth Plagueis the Wise. Dahil naikwento to dati ni Master Qui-Gon Jinn bago siya mamatay nung bata pa ako. At nagawa ko naman ngayong paslangin o patahin si Master Mace Windu matapos siyang pagtangka na akong arestuin at huliin dito sa aking loob ng opisina. At nangyari lahat ito bago pa dumating o pumasok si Anakin dito sa aking opisina. Natutuwa pa rin ako at nagpapasalamat sa ngayon dahil nagawa ko pa rin makaligtas at mabuhay after akong hatiin sa dalawa ni Obi-Wan. At dito naman sa other universe na mas iniidolo ko ang aking lolo na si Padme Amidala kaysa sa aking lolo na si Anakin Skywalker. Dahil gayang-gaya ko ang mga damit at kasuotan ng aking lola na si Padme Amidala. Buti na lamang nagawa akong iligtas si Master Dooku mula kay Anakin sa loob ng Invisible Hand. At muntikan na ako kaninang madulas o mahulog sa laban ng Mustafar habang nililigtas ko si Lord Vader. At nais ko sana iligtas ang mga younglings mula sa Order 66. Sumanib ako sa dark side sa edad na 23. At natapos naman ito nung mamatay ako sa edad na 46. Nung unang kalahati ng aking buhay ay ginugol ko sa light side. At ang huling kalahati ng aking buhay ay ginugol ko naman sa dark side. Sa ganon, nakuha ko magkaroon ng balat. At hindi pa rin alam ngayon ng Imperial Remnant na si Lord Vader ang pumatay kay Palpatine at hindi ako. Sa bagay, wala namang testigo ng mga panahon yun. Kaya takot na takot ngayon ang buong Imperial Remnant sa akin. Dahil ako lamang ang huling nakasama ng Emperor at ni Lord Vader sa loob ng throne room nila. At ako rin ang nagpasabog sa unang Death Star nila. Nung bagong piloto pa lamang ako. Kaya pati ngayon si Grand Moff Gideon ay takot sa akin. Dahil nagawa kong tapusin ang buhay ng dalawang pinakamalakas at makapangyarihan sa Galactic Empire.
At ang tanging inaabangan ko na lamang ang posibilidad na paghaharap at pagkikita namin ni Grand Admiral Thrawn. Para sa ganun ay hindi maalis sa aking pagkatao at patuloy pa rin na mabuhay sa aking dugo na ako si Luke Skywalker, anak ng Jedi Knight na si Anakin Skywalker, at dumadaloy sa dugo namin ang pagiging force sensitive. A Toolbox Production 48 Hour Speakers. A long time ago in the galaxy far, far away. Manalo at tumama ako sa loto sa 649 or 655. Tapusin ni Bilat yung 9-1 sa barko at magpadala siya ng pera. Makapasok ako ng master class sa UCC. Magkatindahan kami at allotment na 50k kada buwan. Maging masagana at maayos itong 2024. Magkakotse kami at travel abroad. Kaya ang bahala sa future ko sa swing at iraya manawal lahat ito. Blaster Anthology Season 6 The Omniverse Part 1. Written story by Jana Palma. #NowPlay. January 5 to 6, 2024, Friday to Saturday. To be continued and the saga lives on the end.